Kung meron man akong pinaka best achievement, accomplishment, amen, sa aking pagpapastor, kayo po iyon. Amen, lahat ng ginagawa natin dito sa church ay biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Amen, at natutuwa ako makita ang bawat isa every Sunday. Amen. Natutuwa po ba talaga kayo nakikita niyo po ang bawat isa? Okay? Parang di po kayo natutuwa eh. Alright. Amen. So today, tatapusin po natin ang Matthew chapter 9 sa umagang ito. And I'm really excited sa pag-aaralan natin sa umagang ito. And we entitled it, Before the Breakthrough. Amen? Meron ba tayong ano dyan? Alright? So, ang title of the message is Before the Breakthrough. Bago po ako mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko para manalangin. Ama, nagpapasalamat po ako, O Diyos, sa umagang ito. Lord, I know there's something na mangyayari, Panginoon, and I'm really excited, O Diyos, sa gagawin mo sa umagang ito. Ama, nawa, magpalaya ka, O Diyos, ng mga gustong lumaya. Ama, magpagaling ka, Panginoon, ng mga gustong gumaling. Lord, I pray, Panginoon, O Diyos, breakthrough sa lahat ng gustong magkaroon ng breakthrough sa pangalan ng Panginoong Hesus. And Lord, I pray, Panginoon, gamitin mo pag-aaralan namin sa Matthew chapter 9, O Diyos, para maging platform, maging stage, Panginoon, ang gagawin mo sa aming buhay. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan sa pangalan ni Hesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Palapakan naman natin ng malakas ang ating Panginoon. I've entitled this message, Before the Breakthrough. Sino po sa umagang ito ang may inaasahang breakthrough mula sa Panginoon? Amen. Yung totoo po, sino ang may inaasahang breakthrough mula sa Panginoon ngayong taon? Amen. And if I can just take you back sa mana natin na binigay, sino po dito ang nawala na yung mana niya? Okay? Amen. I highly suggest, mga kapatid, we made it good. Ginawa natin siyang parang call. May mga mana ba kayo, Chan? Okay. Meron pa akong extra, I think eh. Pero we made it good. Ginawa natin siyang parang calling card, matibay na pagkakaprint, magandang pagkakaprint, because we want you to keep it for a whole year, for one purpose. Dahil yung vision na binibigay sa inyo ng Panginoon, we want you to write it down at the back nung mana po natin. And I want you to look at it for the whole year. Dahil naniniwala ako na kapag ang Diyos may binigay na vision sa atin, pag meron siyang sinabi sa'yo, tiyak na mangyayari. Amen. Yun ay mangyayari sa ating buhay. And today, this year, we are declaring breakthrough. Amen. Sa buhay natin. Specifically sa apat na area ng ating buhay. Amen. At kung kayo po ay nakikinig sa mga previous messages ko, ano po yung apat na yon? Breakthrough in prayer. Amen. Okay? Breakthrough in growth. Amen. Pangatlo, breakthrough in financial. At panghuli, breakthrough in health. Amen. Breakthrough in prayer, breakthrough in growth, breakthrough in financial, finances, and breakthrough in our health. At mga kapatid, natutuwa po ako sa ginagawa ng Panginoon sa atin. Amen. Sa pamagitan ng ginagawa ng ating Ate Moira, I believe na pinasimulan gawin ng ating Kuya Alejandro. I believe na lahat tayo dito, we can reach that level na iba na yung mindset natin. Kasi sabi ng Panginoon, para magkaroon talaga ng totoong transformation, kung gusto mo talaga ng breakthrough sa buhay mo, kailangan ang unang-unang magbago, ang unang-unang mabreak ay yung isip natin. Madalas kasi sa sobrang sanay na tayo, na nasa kalagayan tayo na lagi na lang isang kahig, isang tuka, o lagi na lang tayong nangangamba every time na, every due date natin, hindi natin alam ang gagawin, and most of the time, may mga times na talagang, di ba, nangyari lang yun, pero aminin natin, may mga times na dahil sa hindi maganda yung management natin sa ating finances. Amen? Kaya ang pinakaunang kailangan ng isang tao natin, mga kapatid, ay mabago ang ating isip. At sabi ng Panginoon, kapag nagbago yung isip natin, susunod yung transformation. Kaya sabi dito, mga kapatid, bago tayo magkaroon ng breakthrough, ano ba dapat yung nangyayari bago tayo magkaroon ng breakthrough? Sabi ng ating bishop na ang breakthrough, ang Diyos daw yung sisira ng pader. Alright? So hindi ikaw yung sisira ng pader. We tried all that we can, pero hindi natin nasira. Hello? Sino po dito nakasira? Okay. Hindi natin nasira. Amen. We tried breakthrough in our relationship. We tried breakthrough in finances.
We tried breakthrough in health, pero hindi natin masira-sira yung bagay na kailangang masira out of our own will. Yung, siguro kapag naging pag ginanahan na ako, siguro kapag ginanahan na ako mag-exercise, I believe na mangyayari to. Pero nakarami ka ng video na napanood, nakarami ka na ng encouragement na napanood, pero wala pa rin nangyayaring breakthrough. Bakit? Kasi ang breakthrough dapat nanggagaling mula sa Panginoon. Now, kung ang Diyos ay hindi pa sinisira yung pinto, yung pader, anong kailangang gawin ng isang mananampalataya, ng isang disipulo, bago yung breakthrough? Kung maalala niyo po mga kapatid, si Joshua, pagdating nila sa Jericho, hindi agad nasira yung pader. Hello? Naniniwala po ba tayo doon? Pero mind you mga kapatid, na bago pa sila makarating doon, bago sila makatawid o pagkatawid nila doon sa anong tawag doon? Ilog Jordan, sinabi agad nila ng Panginoon sa kanila, para sa inyo ang Jericho. Sinabi agad ng Panginoon, mga kapatid, God gave a trailer na matatalo nyo ang Jericho. Okay? Sasabi ng Panginoon, I have given to you Jericho. Ibig sabihin, bago pa lamang sila makapunta doon sa pader, sinabi na ng Panginoon, para sa'yo to. Pero pagdating nila doon, mga kapatid, hindi nila natagpuan yung pader, nagiba na agad. Kundi there had to be 7 days, 7 days, na yung pader ay intact, sobrang kapal. And they had to wait for Jesus to move. Now, paano tayo maghihintay? Yamang ang breakthrough ay hindi nanggagaling sa atin, kundi nanggagaling sa Diyos. Amen? So, dito po tayo manggagaling ngayon. Ito yung basis ng ating pag-aaralan ngayon. I'll be taking you through verses ng Matthew chapter 9. Sundan nyo na lang po ako dito sa slides ko. Pero tatalon-talon tayo ng mga verses. Simulan natin sa Matthew chapter 9 verse 18. Sabi ng Panginoon, while He was saying this, a synagogue leader came and knelt before Him. Synagogue leader, mataas na nakatungkulan. Sabi niya, my daughter has just died. Patayin na ang aking anak. Kakamatay niya lang. At sabi dito, but come and put your hand on her and she will live. Mga kapatid, hindi po ito isang nagdideliryong tatay. Hindi po ito isang baliw na tatay. Nasa katinuan siya ng isip niya, pero dahil sa kanyang pananampalataya, naniwala siya na yung anak niyang namatay na ay kaya pang buhayin ng Panginoon. Hello? Ano ba yung mga bagay na namatay na sa'yo? Alam mo na kapag pinatungan ng Panginoon ng kanyang kamay, ay babangon ulit at mabubuhay ulit. Hallelujah. Amen? At sabi dito, sabi niya, pero Lord, alam ko, mabubuhay pang aking anak. At ito yung naging response ng Panginoon. So Jesus got up and went with Him, and so His disciples. Yung pagbangon ng Panginoon mula sa kanyang upuan, that is a promise na I will go there and I will do what you faith. Hello? Amen? Parang yung sinabi ni Jesus na pagkatawid nila sa Jordan, sabi ng Panginoon, I have given you Jericho. Same thing nung tumayo ang Panginoon, gagawin ko yung kung ano yung pinanampalatayan mo sa akin. Kahit hindi pa nangyayari, pero yung pagtayo ng Panginoon, it is a sure promise that God will do what only He can do. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Now, sabi sa verse 20, so ayun na, pupunta na si Jesus. Kaso may nangyari. Just then, pagkatayo ni Jesus, just then, a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind Him and touched the edge of this cloak. May nangyaring drama. Merong babaeng dinudugo ng 12 years at gusto makahingi ng kagalingan mula sa Panginoon. At good for her. Pero patay na emergency to, mare. Good for you, okay? Pero may emergency. Ikaw hindi ka papatay. Yung anak ko patay na doon. Pero sabi dito, just then a woman had been subject to bleeding for 12 years, came up behind Him and touched the edge of this cloak. He said to herself, if I only touch His cloak, I will be healed. Jesus turned
turned and saw her, "Take heart, daughter," he said, "your faith has healed you." And the woman was healed at the moment. This is a really good miracle. This is a really good miracle na ginawa ng Panginoon. But I will not focus on that here kasi mababanggit pa yan sa ibang libro na pag-aaralan natin. Pero I want to jump sa verse 27. There's a parallel story here sa verse 27. Sabi dito, as Jesus went on from here, two blind men followed him. Okay? Tingnan niyo po itong humor ng Bible. Dalawang bulag sumunod kay Jesus. Paano susunod yung bulag kung hindi nila nakikita? Pero sabi dito, two blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, Son of David." Here's these two people na kailangan ng kagalingan. Amen? At nakita nila na si Jesus na tanging kaya magpagaling sa kanila ang dumadaan sa harapan nila. There's nothing more urgent than these two people. Amen? Pero sabi dito mga kapatid, hindi agad binigay ng Diyos ang kagalingan sa kanila. Sabi dito, when He had gone indoors. Jesus was walking in the street, pero hindi niya pinagaling yung dalawang yun hanggang sa makapasok siya sa isang kwarto. At sabi dito, blind men came to Him and asked Him, "Do you really believe that I am able to do this?" "Yes, Lord," they replied. Ano gusto ituro sa atin dito ng Panginoon, mga kapatid? First out of three points today, before the breakthrough, there's waiting. Bago natin makuha yung breakthrough na gusto mo, amen? Ano po bang mga breakthrough ang gusto ninyong maranasan? Amen? Pwede, ano bang breakthrough ang gusto nating maranasan? Maybe breakthrough sa health. Maybe breakthrough layas sa utang. Maybe breakthrough relational restoration. Maybe breakthrough sa ating pag-aaral. Before that happens, there's a waiting time. Kailangan maghintay, mga kapatid. Merong moment between dun sa promise at doon sa possession. Ulitin ko, mga kapatid. There's a moment, there's a space. Merong paghihintay mula sa promise hanggang doon sa possession. Kapag ang iPhone po, mga kapatid, ay naglalabas ng bagong model, meron silang tinatawag na release, meron silang tinatawag na, anong tawag doon sa umpisa? Yan. Meron po silang tinatawag na pre-order. Ibig sabihin, wala pa yung unit, pero pinangako na sa'yo. Wala pa yung bagay na yon, hindi pa nagagawa. Pero babayaran mo na siya. Kasi alam mo at naniniwala ka na by this date, ibibigay sa'yo yung iPhone na binabayaran mo. Sa mga kondo, meron tinatawag na pre-selling. Na naniniwala ka na sa 38th floor ng building number 5, maitatayo ang iyong kondo kahit ang nakikita mo pa lang, puro lawa, basurahan, ano ba itong mga nasa paligid. Basta nandyan po yung bahay ninyo. Amen? Sa kondo, kasi merong promise date at merong release date. Sometimes, mga kapatid, dahil hindi natin nakikita yung pangako, the enemy can lie to you and tell you that that's not gonna happen. Sometimes dahil iba yung promise date sa release date, marami sa atin ang hindi na naghihintay sa kung kailan mo mapoposes yung promised land kasi ang totoo merong paghihintay. Pero mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo na ang pangako ng Diyos ay may bisa kahit wala ka pang nakikita. Ang pangako ng Panginoon ay merong bisa. Gagana ang pangako ng Panginoon. Mangyayari to kahit wala ka pang nakikita ngayon. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos kung umaasa ka na merong bisa ang pangako sa iyo ng Panginoon. Sabi dito, hindi dahil hindi pa nangyayari yung breakthrough, ay ibig sabihin wala nang bisa yung pangako. Hindi dahil hindi pa nangyayari, ay hindi na talaga mangyayari. Hello? Hello, may kausap po ba ako sa umagang ito? When David, nung nakaraan lang po, pinanood namin yung David na animation. Amen. Alam niyo po ba na ang David, mas mataas pa yung kinita ng David kesa sa
Incognito, hindi. Basta meron pa isang Disney film na mas nataasan niya pa yung sales ng David. Bakit? Ang mga tao, yun na po ang hinahanap ngayon. Ang hinahanap na nila ay katotohanan mula sa Biblia. At sabi po doon mga kapatid, na si David ay inanoint na maging hari. Sabi ni Samuel, pipili ako ngayon na magiging susunod na hari ng bansang ito. And David was selected. At siya ay inanoint. Ikaw ang magiging hari, susunod na hari ng Israel. Yan, at pagtayo niya mga kapatid, hindi siya agad pumunta sa palasyo. Alam niyo po kung saan siya pumunta? Bumalik siya doon sa dati niyang ginagawa. Bumalik siya doon sa mga tupa. Bakit? Kasi kapag ang Diyos nangako sa'yo, meron kang pangahawakan na maaring hindi mo pa nakikita sa ngayon. Michelle, makakalaya kayo sa utang. Magkakaroon kayo ng sarili nyong bahay. At kahit hindi mo pa nakikita ngayon na kailangan mong maniwala, dahil alam natin na kapag ang Diyos nangako, tutuparin niya yon. At kahit hindi pa ngayon, mga kapatid, hindi ibig sabihin na nawawalan ng bisa ang kanyang pangako. Matthew chapter 9, verse 23 to 25, pagpatuloy po natin. Verse 23, when Jesus entered the synagogue's leader's house, he saw noisy crowd. May mga maiingay na tao. People playing pipes. He said, go away. The girl is not dead, but asleep. But they laughed at him. Pinagtawanan si Jesus nung mga tao na kasama doon sa bahay ng synagogue leader na to. At sabi niya, after the crowd had been put outside, he went in and took the girl by the hand, and she got up. At ang patay ay nabuhay. Amen? And the news spread through all the region. Pero mga kapatid, bago yung breakthrough, bago yung patay muling nabuhay, meron nangyari. Meron nangyari sa waiting. Ano nangyari? Pinalabas yung mga taong, sabi dito, after the crowd has been put outside. May mga taong pinalabas. Hello? Amen? Now, meron siyang parallel, but tatalon po tayo sa verse 32, Matthew chapter 9, verse 32 to 34. Sabi po dito, while they were going out, a man who was demon-possessed could not talk and was brought to Jesus. This is a different kind of demon possession, mga kapatid, kasi ang naging epekto dun sa bata, na demon-possessed siya, ang naging epekto, hindi na siya nakakapagsalita. Amen? At sabi po dito, and when the demon was driven out, the man who had been mute spoke. Breakthrough. Hello? Yan ang mukha ng breakthrough, mga kapatid. Sabi dito, the man who had been mute, yung hindi na nakapagsalita. Ulit sabihin nga natin, breakthrough. Pero sabi dito, the crowd was amazed and said, nothing like this has ever been seen in Israel. But verse 34, the Pharisees said, it is by the prince of demon that he drives out demon. Merong mga taong negatibo na sinabi, yung nangyaring yan, dahil yan sa demonyo, kaya nangyari yan, kaya nakakapagpalay siya ng mga demonyo, kasi galing siya sa demonyo. Anong gusto ituro sa atin dito ng Panginoon, mga kapatid? Pangalawa, nangyari yung breakthrough. Nangyari yung breakthrough, pero may nangyari bago yon. Ano yung pangalawa? Before the breakthrough, next slide please, some people has to live. Bago mangyari yung breakthrough, mga kapatid, may mga tao na kailangan lumabas. May mga tao na kailangan hindi ka maki-associate kasi sila yung magiging hadlang para hindi mo na antayin yung breakthrough na mangyayari sa'yo. Yung breakthrough na pinangako sa'yo. Same dito, mga kapatid, sa buhay ng synagogue leader na ito. May mga tao sa buhay niya na nandun sa bahay niya, nakikidamay sa kanila. At nung sinabi ng Panginoon na meron pang pag-asa, pinagtawanan siya, mga kapatid, pinagtawanan siya. These are the people, sabi ng Panginoon, hindi, kailangan lumabas muna kayo at saka nangyari yung breakthrough. Sino lang yung mga taong nasa loob nung kwarto na nakakita ng breakthrough, mga kapatid? Yung mga taong naniwala. Yung mga taong naniwala na kahit wala akong nakikita ngayon, kahit bang kayong nakikita ko ngayon, Lord, alam kong kaya mong pagalingin itong bagay na ito.
Lord, alam kong may magagawa ka dito sa sitwasyon ng buhay kong ito. At sabi dito mga kapatid, these people that has to live ay ang mga taong ito. Number one is mockers and scoffers. Ito po yung mga tao, these are those who laugh at faith, belittle your hope, or ridicule what God has promised. Ito yung mga taong pagtatawanan, mamaliitin yung pag-asang meron ka. Hindi sila maniniwala kasama mo. Ito yung mga taong hindi sila makakasakay sa pananampalatayang meron ka. Number two, noisemakers. Ito po, these are people who fill the atmosphere. Makinig. Who fill the atmosphere with distraction, negativity, or drama, making it hard to hear God's voice. May mga taong ang dala sa'yo ay pag hindi nila pagtatawanan yung pananampalataya mo, but they came to distract you. They came para hindi ka na maniwala dun sa pangakong binibigay sa'yo ng Panginoon. They came to give alternative. Mabubuo pa ba yung pamilya nyo? Hindi, tara tayo na lang. Bumuo ka na ng sarili mong pamilya. Makakatapos ka pa ba ng pag-aaral? Hindi, magtrabaho ka na lang. O, magtatrabaho ka pa ba? Hindi, tara, magbulakbul na lang tayo. May mga taong darating sa buhay natin, mga kapatid. And their job, tingin kayo sa akin lahat, they may not be planning to do that. Siguro hindi yun yung plano nila sa buhay mo. Ang plano nila actually ay maganda. Gusto ka lang naman nilang tulungan. But the thing is, they will be used by the enemy to distract you with the faith, with the breakthrough na gusto ng Diyos mangyari sa buhay mo. I'm not actually referring to people na sobrang sasama. Amen? Maybe these are people na just around you. Amen? Pero sabi po dito mga kapatid, kailangan hindi ka ma-distract dun sa bagay, dun sa breakthrough na gustong ibigay sa'yo ng Panginoon. At sabi po dito, there are doubters, those who consistently question, discourage, or plant seeds of unbelief in your heart. Mga taong nagdududa sa kayang gawin ng Panginoon sa'yo. Pangapat, faithless crowd. These are people who rely on human logic. Ay, para kasing hindi mangyayari yan. Kasi ganito, ganyan. Kasi ganito, ganyan. They rely on human logic, convincing you na hindi ka nagagaling. Sinubukan na kasi. Nakatatlong doktor ka na, tas ganito yung sabi sa'yo. Sa tingin mo ba, gagaling ka pa? Kainin mo na lang lahat ng gusto mo. Tas antayin mo na lang yung dulo. Amen? Nagsorry ka na ng 3 beses, galit pa rin sa'yo. Iwanan mo na yan. Iwanan mo na yung asawa mo. Wala na kayong pag-asa. Tingnan mo, nagsorry ka na, binisita mo na, wala pa rin. Why? Because they rely on human logic. Hindi nila alam na Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari ay kayang baguhin ang puso ng tao, gaano man ito katigas. Hindi nila alam na kayang baguhin ng Diyos ang anatomy ng katawan mo para gumaling ka ayon sa iyong pananampalataya. Hindi nila alam na kayang pagalawin ng Diyos ang lahat ng bagay para yung pera nila na pinaghirapan nila, yung bahay na tinatayo nila, ay para sa iyo pala. Come on, wala pong naniniwala sa akin sa umagang ito. Kasi if we will just rely on human logic, imposible talaga lahat ng bagay. But before the breakthrough, kailangan hindi ka ma-distract sa kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Panghuli mga kapatid, Matthew chapter 9 verse 14. Babalik ako dun sa verse 14. Then John's disciple came to him and asked him, how is it that we and the Pharisees often... medyo napataas po ako dun. How is it that we and the Pharisees often fast, but your disciples do not fast? Okay, makinig. Sino po itong John na to? Si John the Baptist. Remember yung pinsan ni Jesus
Siya yung nagpe-prepare ng way ni Jesus para sa pagdating ni Jesus. Yung taong yun, meron siyang mga disciples. Amen? At hindi sila actually naniwala na si Jesus ang Savior na hinihintay nila. Now, meron silang disipulo at nagfa-fasting sila the same schedule nitong mga Pharisees. So, pinag-aralan ko po mga kapatid, gaano ba sila kadalas nagfa-fasting? In the first century, Judaism fasting was common among devout groups like Pharisees. And it was often done twice a week. Preferably Mondays and Thursdays. Mondays and Thursdays, fasting po itong mga taong ito. Yung disciple ni John at yung mga Pharisees, fasting sila. John's disciple likely adopted similar rhythms, but with deeper emphasis on repentance and holiness. Now, sa research ko, totoo nga ba na hindi nagpa-fasting yung mga disipulo ni Jesus? Sabi po doon, yes. Hindi talaga sila nagpa-fasting habang kasama nila si Jesus at pinaliwanag ni Jesus kung bakit. Pero bakit big deal sa mga disipulo ni John at ng mga Pharisees na nagfa-fasting sila? Sabi po dito, it was because it was their identity marker. Na malalaman mo kung seryoso talaga ang isang rabbi o isang estudyante ng salita ng Panginoon kung lagi siya nagfa-fasting. So parang, sino dito, ay, mukhang gutom yun lagi. Nagpa-fasting ata siya, amen. Parang yun yung identity nila. It became their accessory na nagpapahiwalay sa kanila mula sa ibang mga, alam niyo yun, hindi seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Now, sabi po dito mga kapatid, pero ito po yung pinakahuli na kailangan ginagawa ng isang disipulo bago ang breakthrough. Before the breakthrough, next slide please. Before the breakthrough, we need to fast. Ha, pastor? Sabi mo lang kanina na yung mga disciple ni Jesus hindi nagfa-fast. Tapos, yung mga disciple ni John, Pharisees, nagfa-fast, pero sila hindi nagfa-fast. Nagpaliwanag si Jesus to verse 15. Sabi niya, Jesus answered, "How can the guest of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken from them, then they will fast." Okay? Basahin po natin na isa pa kasi ako po mga kapatid, naguluhan ako dito ng sobrang tagal. Siguro sa 100% siguro nung nag-aral po ako ng 100 hours, 95 hours po ako nag-aral tungkol dito. Kasi sobrang litong-lito ako dito. Bakit napunta siya dito sa part na to? Ang tinatanong sa kanya ay fasting. Sabi po dito, ulitin, how can the guest of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken from them. Then, they will fast. Mga kapatid, naituro na po ito ni Pastor Alex at gusto ko pong ituro ulit, ipaalala po sa inyo, na ang wedding ng nasa Jewish tradition, kakaiba po dito sa atin mga kapatid, na isang text lang kayo na, alright? Or kapag niligawan ka lang sa text kayo na, sa Jewish tradition mga kapatid, napakahaba at napakaganda ng proseso ng engagement at wedding ng dalawang couple sa Israel. Ang unang stage po mga kapatid ng Jewish wedding tradition ay yung engagement. Ang tawag po dito ay betrothal. Sa Jewish, ang tawag po dyan ay kiddushin. Now, the groom and the bride will enter a binding covenant. Sabihin ka natin covenant. Ito po yung tipanan, yung pangako nila sa isa't isa, na ako'y sayo at ika'y akin lamang. Alright. Amen. So sabi po dito, kung ang isang binata ay gusto nang magpakasal, mag-uusap ang ama ng binata at ang ama ng dalagang gusto niyang pakasalan, mag-uusap yung tatay nila kung magkano ang mohar o yun yung bride price na kailangan bayaran nung tatay nung binata. Alright? So dyan po nangyayari. At ang nangyayari mga kapatid, ang gagawin kapag nag-agree na yung tatay ng dalawa, wait lang wag niyo muna, ayan. Pag nag-agree na yung tatay ng dalawa, ang gagawin ng lalaking ikakasal o ng lalaki ay pupunuin niya ng alak yung kopa at ang gagawin niya
ay iaalok niya doon sa babae. Kapag itong babaeng ito po ay tinatanggap niya yung proposal nung lalaki, ang sasabihin ng lalaki, pag pinuno niya, sasabihin niya, "This is my covenant for you." Ito yung pangako ko sa'yo. This is my covenant for you. At kapag tinanggap ng babae at uminom siya doon, ito ay sumisimbolo sa kanyang yes. Okay? Parang, sige, ilagay mo na. Okay? Parang ganun po. So kapag ininom niya, ibig sabihin, it's a yes. Amen? Parang doon na magse-celebrate sila, it's a yes. At ang mangyayari, mga kapatid, kapag nag-yes si babae, they will celebrate that day. Kaya sabi ng Panginoon, how can they mourn if the bridegroom is still with them? Alright? Now, pangalawang stage, mga kapatid, pagtapos ng celebration, next slide please, ang lalaki naman ngayon ay aalis. Iiwan niya ang kanyang fiancé. Actually, by this stage, mga kapatid, meron na po silang pinirmahan na tinatawag na ketubah. Yun po ay kanilang marriage contract. So by this stage na nag-celebrate na sila po ay mag-asawa na. Pero hindi po natatapos doon ang ritual kasi kailangan umalis nung lalaki. Kaya po, at this stage po, si Mary at si Joseph, nandito ng stage na sila. Kaya mag-asawa na sila that time. Alright? So, pero ang gustong gawin ni Joseph ay magde-departure siya at hindi na siya babalik. Alright? Hindi na siya babalik. Yun yung ano niya, na parang siya na lang yung nagkamali. Ay, parang ano ba tong groom na to? Hindi bumalik. Ganyan. Bakit di siya bumalik? Parang gusto ni Joseph na siya na lang yung may kasalanan para i-save lang si Mary. Amen? Pero, alam nyo na yung nangyari, pero hindi po yan yung topic natin. Alright, so, departure. After betrothal, the groom left the bride's home to prepare a living home. Often an addition, at itong gagawin ng lalaki ay hindi po siya gagawa ng panibagong bahay. Ang gagawin niya po ay magdadagdag lang siya dun sa mansyon ng tatay niya ng isa pang kwarto para sa kanila ng magiging asawa niya. Alright? Now, pag alis ng lalaki, walang nakakaalam kung kailan siya babalik. No one knows the hour or the day when the man will return except yung tatay ng lalaki. Yung tatay lang ng lalaki makakapagsabi kung, nak, pwede ka nang bumalik at pwede mo nang sunduin yung fiancé mo. Amen? Now, next slide please. Yung pagbalik naman ngayon ng lalaki, sabi dito, when the preparations were complete, everybody say complete. Usually about a year later, the groom returned suddenly, often at night. Babalik si groom at kadalasan daw gabi siya bumabalik. Sabi doon, accompanied by a loud-sounding trumpet called shofar. Yung shofar na malaki, yung ganon. Sinabi ko pa yung sound, ano? Alright. Sana po na-imagine ninyo dun sa ginawa ko. merong loud trumpet po na maririnig at that is the symbol na yung lalaki ay bumalik na. Now, last stage is, next slide please, the wedding feast. The bride was taken to the groom's house and the marriage was consummated and a great banquet and a celebration. Next slide please. Sounds familiar? Amen. Next slide please. This is the betrothal. At the Last Supper, habang sila'y kumakain, ang Diyos ay kumuha ng isang saro. At ang kanyang pinagpiras-piraso ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan. This is my promise to you. Ito ang aking dugo. Kainin ninyo bilang simbolo ng aking pag-aalaala sa akin, ng aking kamatayan. Amen? At sa tuwing iniinom daw natin, mga kapatid, yung kupita, kahit minsan lasang zesto yan, mga kapatid, o minsan medyo may tama pa, mga kapatid, that is a symbol that you're saying yes to Jesus. That is a symbol that you are taking His covenant and I am yours. At mga kapatid, after daw dun magbabayad daw ng muhar, this
is the mohar. Ito yung pagbabayad. Binayaran tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Binayaran niya ng buong buo. Wala nang utang. Bakit? Dahil siya yung nagbayad. Siya yung ating groom. At binayaran niya tayo, mga kapatid. Next slide, please. Ito yung departure. Nung ang Diyos, after ng 40 days, after 3 days, siya'y nabuhay ng maguli. Malapit ng Semana Santa. At pagtapos ng 40 days, mga kapatid, siya'y umakyat sa langit. Why? Because that's the departure. At next slide, please. This is the return. Ang Diyos ay makikita natin mula sa alapaap, siya'y bumabalik sa pangalawang beses at susunduin niya ang lahat ng mga tapat na naglilingkod at umaasa sa kanyang pangako. Hallelujah. And at mga kapatid, the next slide please. At dito na, this is the banquet in heaven. This is a really lame representation of what's gonna happen. Sobrang low-key nito, sobrang pangit itong picture na to. Pero sa langit, mga kapatid, makakasama natin ang ating bride, ang ating groom. Palakpakan naman natin ang Panginoon. If you are excited with this, pwede bang pumalakpak tayo ng malakas sa Panginoon. Hallelujah! Pero ito, mga kapatid, ang hindi na-highlight madalas. Next slide, please. It's the wait. Yung pag-alis ng groom, ano nang mangyayari ngayon sa bride? Lalo pat hindi niya alam kung kailan babalik yung groom niya. Kaya mga kapatid, napaka-importante na malaman natin kung paano tayo maghihintay sa breakthrough. Kung what are you doing before the breakthrough? Kasi mga kapatid, anong gagawin mo kung pinangakuan ka ng isang bagay pero hindi mo pa makukuha ngayon? Alam mong sayo pero hindi mo pa makukuha ngayon. And some of us are actually waiting in a wrong way. Dito mga kapatid, ang gagawin daw pala ng bride habang siya'y naghihintay, kailangan niyang maghanda, kailangan niyang i-purify yung sarili niya. Kailangan niyang maligo. May tawag dun sa ligo na yun eh. Mekva. Meron siyang isang purification ritual na kailangan gawin na mekva. Kailangan niyang i-purify yung sarili niya at kailangan niyang ihanda araw-araw. Sabihin nga natin araw-araw. Kailangan niyang ihanda yung bridal gown niya araw-araw. Thank you, ma'am. Kailangan niya ihanda yung bridal gown niya araw-araw kasi pag dumating yung groom, bibigyan lang siya ng pagkakataon para magbihis at aalis na sila. At kailangan pagdating nila doon nakabihis na sila kasi isa yung prosesyon papunta doon sa bahay ng lalaki. Kaya araw-araw kailangan handa yung isusuot niya. Araw-araw kailangan merong langis yung ilawan niya, yung lampara niya sa paghihintay sa kanyang minamahal. Araw-araw kailangan malinis kasi hindi niya alam baka dumating na ngayon at hindi siya pwedeng maabutan na yung bridal gown niya tinatahi pa yung manggas. Kailangan araw-araw handa itong bride na to sa kanyang paghihintay. At napaka-crucial mga kapatid ng wait nito. Alam niyo po kung bakit? Because during the waiting, maraming bagay na pwedeng mangyari na pwedeng makapagpabago ng isip niya at hindi niya nahintayin yung bride niya. Maaring yung uncertainty of timing. Sabi, the groom's return was not announced in advance. He could arrive suddenly, even at night, and the bride had to stay ready without knowing the exact day or hour. Amen? Meron pa, loneliness and delay. Yung alam mong meron ka ng asawa, pero hindi mo pa siya makapiling, ni hindi mo siya makausap. And the only communication between the groom and the bride, mga kapatid, magiging familiar sa inyo to. Ang communication lang ng groom sa bride ay si best man. Kaya, di ba pag kinakasal, gagawin ni best man, pupunta siya dun sa bride, ibibigay yung regalo. Do you know who's the best man? It's the Holy Spirit. Holy Spirit is our communication between the heaven and the earth.
At kapag hindi tayo laging naniniig sa banal na Espiritu Santo, hindi natin alam kung ano yung nangyayari. And baka mainip ka. At hindi mo naantayin yung pangako sa iyo ng Panginoon. At sabi dito mga kapatid, temptation of other suitors. May lalapit sa'yo. May magpapakilala sa'yo. Mahuhulog yung tinapay at may sasalo at naghawak kayo ng kamay. Amen? May manghiram ng jacket. Wala. Pinapatawad na. Okay. Baka ma-stress po yung... okay. May magpapakilalang ibang suitor offering other alternative. Amen? At sabi pa dito, pressure from community. Friends or family might question the delay, sowing doubt whether the groom would truly return. Weariness and preparation, constant readiness, yung laging paghahanda, mga kapatid. Minsan nakakapagod yun para sa bride. Amen. At sabi dito, keeping the garments pure, the lamps filled, and hearts devoted could feel exhausting over time. Kaya anong sabi ng Panginoon? Pag ang groom ay bumalik na, you all need to fast. Why? Because fasting will keep your heart waiting for the promise. Yung fasting, mga kapatid, ano yung fasting, pastor? Yun yung pagtanggi sa mga bagay na masarap. Mga bagay na maganda sa pakiramdam. Pero ang totoo, dinidistract ka nito mula sa paghihintay mo dun sa blessed hope. Mga bagay na maganda naman ang intensyon. Mga bagay na maganda sa umpisa. Pero ang totoo, inaalis tayo sa focus natin sa inaabangan natin sa Panginoon. Napakarami nating kapatid na katabi mo dati, pero hindi na naghintay. At hindi pa huli ang lahat para sa kanila, katulad sa atin na hindi pa huli ang lahat para sa atin. Habang tayo'y may buhay, pwede ka pa ulit makabalik at maghintay ka ulit doon sa inaasahan natin. Na maybe napalayo ka, maybe na-distract ka ng mga worries ng mundong ito. Pero today, God is giving us another chance. Today is the day of salvation. At ngayon kapatid, pwede tayo muling umasa sa ating pangako mula sa Panginoon. There's breakthrough coming. But will you wait? There's breakthrough coming, mga kapatid. Hindi ka forever ganyan. Hindi ka forever ganyang estado. Merong breakthrough na parating, mga kapatid. Ang problema niyan, pagka gusto mong bumalik, meron na siyang iba. yung tatay walang iba. Pero, totoo yun. Marami sa atin, mga kapatid, pinili na ang sanlibutan. Minabuti nila, inisip nila, sinabi na lang nila sa sarili na, wala namang kwenta inaantay ko. Wala namang kwenta maglingkod sa Panginoon. Mas maganda yung ngayon, yung mag-enjoy ka ngayon, YOLO, you only live once. Mga kapatid, fasting is actually an expression ng paghihintay at pananabik at paghanda sa pagkilos ng Diyos. Okay, using your face. Pwede ba i-express nyo yung masaya? Ayun, saya ni Generous. Oh. Hindi ako susunod sa'yo. Hindi, joke lang. Nasa kabila. Okay. Okay. And using your face, can you express yung natatakot? Okay. Fasting is the expression ng paghihintay, paghanda, at pananabik sa pagkilos ng Diyos. Ulitin ko ulit, ano yung ine-expect mong breakthrough, kapatid? Fasting is an expression. Maraming nag-fast sa Biblia. Moses, nag-fasting siya ng 40 days habang inihintay niya yung utos ng Panginoon.
Si Hannah, nag-fasting siya habang hinihintay niya yung anak kasi baog siya. Ang Israel, si Daniel, nag-fasting siya habang hinihintay niya yung pagtugon ng Panginoon. Si Esther, nag-fasting siya. Lahat ng buong mga Hudyo, nag-fasting sila. Bakit? Kasi meron silang inaantay na pagkilos ng Diyos. Noong araw na yon, si Anna, the prophetess, nag-worship siya, nag-fasting siya habang hinihintay niya yung tugon ng Panginoon. Mga kapatid, today, I encourage you. Fast. 3 days, 2 days. Ano ifa-fasting ko? Pastor, ikaw bahala. I-fasting mo yung mga bagay na nagpapalayo sa'yo sa Panginoon. Just last night, nag-uninstall na naman ako ng Facebook. Ilang linggo na naman siguro ako di pa papasukin ng Facebook kasi nung last time po na nag-uninstall ako ng Facebook, hindi ako nakabalik agad. But I'm getting distracted. It steals your excitement sa pagbabalik ng Panginoon. It shifts your focus. So today, mga kapatid, I encourage you, before the breakthrough, there's waiting. Before the breakthrough, some people has to be fasted. Minsan hindi bagay yung kailangan mo minsan kailangan mo mag-fasting sa ilang tao sa buhay mo na hindi nakakatulong na patuloy ka maglingkod sa Panginoon. And before the breakthrough, we all need to fast. Tayong lahat ay tumayo sa Panginoon. Napakahirap maghintay. Ang totoo, mga kapatid, ito yung totoo, tingin sa akin lahat. Ang goal ng paghihintay ay yung manatili kang in love sa groom. Yung manatili kang in love. Kaya kanina habang nag-worship tayo, alam niyo po, ang prayer ko kanina, Lord, help me stay in love with you. Lord, help me stay in love with you. Thank you, Jesus. Lord, I want to stay in love with you. Lord, I want to stay in love. Lord, na wag mawala yung gana ko. Na wag mawala, Panginoon, yung excitement ko sa paghihintay sa'yo. Lord, purify us, Lord. Take away any filth, Lord, na nagpalayo sa amin, Panginoon, sa mga bagay na inaasahan namin sa'yo. Yes. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, prepare me. Create in me a pure heart, O God. Change me, Lord. I repent mula sa mga bagay na in-entertain ko sa buhay ko. Marami sa atin parang bridegroom na nag-aantay sa groom. Pero habang nag-aantay ka sa groom, marami kang ine-entertain sa buhay mo. Marami tayong ine-entertain sa buhay natin na mga bagay na nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Thank you, Jesus. I will pray. But ultimately, after this, we will sing a song unto the Lord. Yes. We will worship the Lord. And as we wait, mga kapatid, habang tayo naghihintay sa Panginoon, tayo'y magpupuri. Habang tayo naghihintay sa Panginoon, we will clean our garments. We will make it pure. We will make it holy. Sabi po sa Biblia, mga kapatid, clothe yourself in righteousness. Clothe yourself in holiness. Na habang tayo naghihintay sa Panginoon, kapatid, dapat tayo ay nananatiling banal sa Kanya. We need to fast from things na nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Alright, now, before we sing, can we repent? Pwede ba na bago tayo umawit ba, kapatid, tayo'y magsisi sa Panginoon? If you have entertained people in your life, if you have entertained thoughts in your life
If you have entertained things in your life, can we just take this time and say, Lord, I'm sorry. Ama, patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami, Ama, sa mga bagay na inuna namin kesa sa'yo. Mga bagay, O Diyos, na inuna namin kesa sa paghihintay namin sa'yo. Mga bagay, O Diyos, na nakapagpa-shift ng aming focus, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. Come on, church. Let's ask forgiveness from the Lord. And ask Him to renew our hearts. Na Lord, panimbaguhin mo, Diyos, ang aking pag-ibig sa'yo. Lord, keep me fresh, Lord. Fall afresh on me. Hallelujah. Lord, panimbaguhin mo ako, Panginoon. Baguhin mo ako, Diyos. Malamang kapatid, matagal ka nang nanlamig. But today is the day. God is giving us another chance. God is giving us another opportunity and says, you can wait for me again. Pwede ka na ulit umasa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Patawarin mo kami, O Diyos, kung inuna namin na ibang bagay kaysa sa'yo. Patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon. Ngayon yung puso namin, O Diyos, pagod. Ngayon yung puso namin, O Diyos, kung aaminin lang namin, sawa na, nasasaktan na, O Diyos. Kaya kung aasa pa kami gamit ang puso na to, Panginoon, hindi mangyayari. Pero sabi ng Panginoon, I will replace your stone heart with a heart that's flesh. Papalitan ko ang puso ninyo ng pusong bago. Pusong marunong sumunod. Pusong marunong maantig. Pusong nababasag sa mga bagay na bumabasag sa puso ng ating Panginoon. Lord, we need a new heart, O Lord. We need a new heart, Jesus. Lord, we need a new heart, Father God. We need a new heart, Jesus. We need a new heart, Holy Spirit. Oh. Lord, we need a new heart, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ama, bigyan mo kami ng bagong puso, O Diyos. Puso na marunong sumunod at maghintay sa'yo. Puso, O Diyos, na umaasa sa breakthrough na ibibigay mo. Puso, O Diyos, na naniniwala beyond sa nakikita. Lord, beyond sa human logic, Panginoon. Pero alam ko, O Diyos, meron kang magagawa kung saan ang ibang tao, O Diyos, wala nang magagawa. Maraming salamat, O Diyos, nawa matagpuan mo kami naglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Before we sing this song, I remember there was this one testimony. We will never know kung anong nangyari sa kanya, but this woman was taken by the Spirit to the heavens. Ang sabi niya, sa pangitain dinala siya ng Panginoon sa langit. At pagdating niya doon sa langit, marami siyang nakitang mga kwarto. At meron siyang nakitang kwarto na merong nakalagay na pangalan ng kaibigan niya. Sabi niya, Lord, pwede ko bang tingnan yung kwarto na to? Pinapasok siya ng Panginoon. Pagpasok niya, sabi niya kay Lord, Lord, grabe, napakaganda nitong kwarto. Tiyak na matutuwa yung kaibigan ko na yon pag nakita niya to. Pero ang sabi ng Panginoon, she's not coming. Hindi na siya darating. Pinili ko siya, tinawag ko siya, pero hindi na siya darating. And that time when I heard that story, there was one thing, I don't want to be that person na merong inihanda ang Panginoon para sa atin. Na umalis ang Panginoon, bumalik siya sa langit at naghanda siya ng matutuluyan natin doon. At ang sasabihin lang, hindi na siya darating.
Yung kwarto na yan, wala nang gagamit niyan. Kasi hindi na siya darating. And right now, we are given the chance to repent. We're given the chance to turn unto Jesus, to return unto Him, na mag-antay muli sa pagbabalik ng Panginoon. At hindi lang mag-antay ng may katapatan, ng mag-antay ng may kagalakan, na ikaw ay handa sa kung anuman araw at oras darating ang Panginoon. Nawa matagpuan tayo ng Panginoon na nag-aantay sa Kanya. Dahil marami ang sabi sa Biblia, maraming tinawag, maraming mga pinili na pumunta sa langit, ngunit magfo-fall back sila. Hallelujah. And right now, I believe God is speaking to us. Kinakausap tayo ng lahat tayo ng Panginoon. And let us be open. Let's break that seal. Let's break that wall and open our spirit to Jesus again. Buksan natin muli ang spirito natin sa Panginoon. That whatever you are saying right now, Jesus, let me receive it. Hayaan mong tanggapin ko, O Diyos. Ano man ang nais mo, Panginoon. Ano man ang nais mong gawin. Ano man ang nais mong pasagin sa buhay ko, Diyos. Lord, right here, right now, I know something will break. Something will change. And Lord, right now, I'm letting you in. Hinahayaan kitang pakialaman ang buhay ko, Diyos. Hinahayaan kitang kunin lahat ng mga bagay na hindi para sa'yo. Lahat ng mga bigat
our focus is to stay in love with the groom na hinahantay natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, stay in love, kapatid. We need to stay in love. Stay in love in the presence of the Lord. Hallelujah. Balik natin sa Panginoon lahat ng papuri at pasasalamat na nararapat lamang sa ating Diyos na buhay at tinaantay natin bumalik. Sabihin natin, all glory, All glory, all praise, all praise, all honor, all honor, all power, all power, all worship, all worship, all blessing, all blessing, and all thanksgiving all thanksgiving. belongs to Jesus Christ. Jesus Christ. Hallelujah! Amen. Thank you, Jesus. Amen. Tayo po ay magkamayan. Umikot tayo. Kamayan mo yung kapatid. Sabihin mo isang magandang tanghali sa iyo, kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus.